Dating nito sa kwarto ng matanda ay nakita nito na hindi pala masyadong totoo ang kanyang mga nabasa dahil hindi naman pala ito namatay agad. Pero, dahil hindi pa masyadong advance ang teknolohiya sa panahon na yun ay wala na rin itong patutunguhan at naghihintay na lang ito ng kanyang kamatayan. Unti-unti itong lumapit kay Shuyong at sinabi na ang kanyang mga sinabi ay nakasulat lahat sa mga history books. Pagdating nito sa harapan ng matanda ay ngumiti ito at sinabi na mas exciting siguro kung babaguhin niya ang mga nakasulat sa history. Dahil meron itong napansin na nakatayo malapit sa kanya ay unti-unting nang damilat si Mr. Zhang. At dahil kagigising lang nito ay wala pa siya sa wisyo masyado kaya hindi nito nakita ang itsura ng lalaking yun. Pero, nagulat ito nung bigla na lang nilabas ng ating bida ang kanyang status sa harapan ng matanda. Hindi naman ito alam kung ano ang nangyayari kaya sinabi agad sa kanya ni Lee na yun na lang ang natitira niyang lifespan. Bigla pa itong ngumiti at sinabi na sayang naman dahil meron na lang siyang natitirang isang aura para mabuhay. Bigla naman nakita ang takot sa mukha ni Zhang habang tinatanong nito kung ang lalaki yun ba ay ang Grim Reaper. Hindi naman ito sinagot ng ating bida dahil tinanong nito ang matanda kung meron ba siyang mga regrets o panghihinayang sa naging buhay niya. Bigla naman itong nag-isip sandali at sinabi na hindi niya gusto na nadali siya ng mga masasamang tao. Dinagdag pa nito na mahirap pa lang at mahina ang kanilang bansa pero napakadami na daw ng mga corrupt na mga tao doon. Pumikit ito at sinabi na sobrang dami pa niyang gustong gawin para sa kanilang bansa pero hindi naman na ito pwede dahil nararamdaman na niyang malapit na talaga siyang mamatay. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ng ating bida na hindi niya kailangan masyadong mag-alala tungkol doon. Seryoso nitong sinabi na kahit mahirap ang kanilang pagdadaanan, kakayanin naman daw ito ng mga susunod na henerasyon. Maiyak-iyak naman si Zhang nung sinabi sa kanya ni Lee na pagkatapos ng 100 taon ay makakawala na ang kanilang bansa sa kahirapan at makakatayo na sila sa tuktok ng buong mundo bilang isa sa mga pinakamalakas. Nagulat si Mr. Zhang nung sinabi sa kanya ng ating bida na nakalimutan nga pala nitong magpakilala sa kanya. Siya daw ang tinatawag ng lahat na time merchant, angkay sa isang tao na nakakapag-buy and sell ng oras at ang makakatulong sa kanya para makawala sa bingit ng kamatayan. Sinabi din sa kanya ng ating bida na hindi naman pinabayaan ng kanyang pamilya ang kanilang business dahil madami din itong naitulong na maganda para sa kanilang bansa katulad ng napakadaming paaralan na naipatayo nila at marami pang iba sa future. At kung gusto daw niya, pwede siyang sumunod sa ating bida para bigyan siya nito ng eternal life para makita niya itong lahat ng personal. Pero, pinaalala nito sa kanya na ang kanilang tatahakin ay hindi madali. Nakangiti nitong tinanong kung meron daw ba talaga siyang resolusyon sa kanyang puso para makita itong lahat at pagandahin pa ito lalo. Bago sumagot ang matanda ay pinaalala muna nito na siya pa rin ang bahala at hindi naman daw siya nito pinipilit at wala namang mawawala kung tatanggi siya doon. Pero, kailangan daw niyang magdesisyon agad dahil konting-konti na lang ang natitira niyang oras. Pumikit ito para mag-isip at makalipas lamang ang ilang sandali ay damilat na din ito at tinanong kung paano naman ang kanyang pamilya. Hindi naman na siya sinagot ng ating bida dahil yumuko na lang ito at iniling ang kanyang ulo. Dahil doon ay nalaman na ng matanda ang kanyang ibig sabihin at makikitang ayos lang naman ito sa kanya. Bago daw siya sumagot sa alok ng ating bida, tinanong nito na kaya daw ba siya pumunta sa panahong iyon ay para alukin lang siya na magtrabaho para sa time merchant. Hindi daw kasi nito maintindihan kung bakit niya ginawa yun at tinanong pa kung ang rason ba nito ay kayamanan. Nagulat naman ang matanda nung nakangiting sinabi sa kanya ni Lee na siya ang gusto niya. Gusto daw niyang sumali ang isang talent-adong businessman na kagaya ni Mr. Zhang sa kanyang club para lalo itong palakasin at palawakin. Sinabi naman ng matanda na kesa mamatay, mas gusto na lang niya ang makita kung ano ang mangyayari sa kanilang bansa at kung paano ito lalakas. Kaya, sinabi nito sa time merchant na tinatanggap na nito ang kanyang alok na sumali sa kanilang Eternal Club. Sa labas ng ospital, makikita natin na pinapakalma ng anak ang kanyang nanay at sinabi nito na magiging ayos rin ang kanyang tatay. Bigla namang napalingon ang dalawa sa kanilang likod dahil meron silang narinig na tumatawag sa kanila. Sinabi nito sa babae na hindi naman niya kailangan iyakan ang lalaking iyon dahil isa lamang daw yung matandang businessman na malapit ng mamatay.
Nagtaka naman ang dalawa kung ano ang sinasabi ng lalaki iyon pero nung tinignan nila ito ng mabuti ay bigla na lang silang nagulat. Mabilis itong lumapit sa kanyang asawa at tinanong kung bakit ganun ang kanyang itsura at kung multo na ba ang nakikita nilang iyon. Kinuha naman ito ang kamay ng babae at nilagay sa kanyang mukha at sinabi na hindi naman siya nito mahahawakan kung multo na siya. Dahil naramdaman ng babae na totoo nga yun ay naiyak ito agad at tinanong kung paano yun nangyari. Hinawakan naman ni Mr. Zhang ang pisngi ng kanyang asawa para patahanan ito at pakalmeyin. Pagkatapos noon ay niyakap na agad ng matanda ang kanyang asawa at makikita natin na parang meron itong binulong sa kanya. Nagulat ang babae sa kanyang narinig pero wala naman na itong magagawa kaya niyakap na lang ulit niya ang kanyang asawa habang umiiyak. Nung nakita ito ng ating bida ay mapapansin natin na meron itong malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pero, naalala nito na hindi niya pwedeng intindihin ang damdamin ng kanyang mga empleyado o customer kaya bigla na lang itong nagseryoso. Binigyan na muna nito ng panahon ang pamilyang yun para makapag-palm sa isa't isa kaya lumabas muna ito ng ospital at pumunta sa city. Umupo ito sa isang upuan doon at inisip niya na buti na lang ay luma ang taste niya sa pananamit dahil bagay ang kanyang suot sa panahong yun. Lumipas na ang ilang oras at makikita natin na naglalakad na papunta doon si Mr. Zhang. Naglakad na ang dalawang ito at biglang sinabi sa kanya ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala dahil aabot daw ng 97 years old ang kanyang asawa. Sinabi nito sa matanda na pag dumating na ang araw na yun ay papayagan niya si Zhang para pumunta doon. Pero, kailangan daw nitong tandaan na ang alam ng lahat ng tao ay patay na siya kaya hindi siya pwedeng makilala doon kahit na anong mangyari. Magpapaliwanag pa sana si Lee kung bakit niya kailangang gawin yun pero sumagot naman agad sa kanya ang matanda at sinabing naiintindihan naman niya ito. Hindi na lang daw niya iisipin ang lahat ng yun at ituturing na lang na isang matagal na bakasyon ang kanyang gagawin sa ibang bansa habang nag-aaral lalo sa business. Nung sinabi yung ni Mr. Zhang ay napangiti ang ating bida at sinabi na pagbutihin niya ang lahat ng kanyang gagawin simula sa oras na yun. Nakipagkamay na ito sa matanda at sinabihan ito ng good luck at magkita na lang daw ulit sila pagkatapos ng 100 taon. Nung naghiwalay na ang dalawa ay inisip ng ating bida na para sa kanya, hindi aabuti ng ilang segundo ang pagbalik nito sa totoo niyang oras. Pero, para kay Mr. Zhang, kailangan niyang pagdaanan ang bawat segundo ng 100 taon na yun kaya inisip nito na nakakatakot daw talaga ang konsepto ng oras. Nawala naman ito sa kanyang iniisip dahil meron itong narinig na click sa kanyang gilid. Nang hingi agad ng tawad sa kanya ang babae doon at sinabi na gusto lang niyang subukan ang bigay sa kanyang regalo ng kanyang tatay na bagong camera. Ngumiti naman si Lee at sinabi na wala yun pero inisip niya na delikado kaya na mag-iwan siya ng picture sa panahong yun. Natigil naman ang dalawang ito sa pag-uusap dahil meron silang narinig na sumisigaw sa guild. Makikita doon na ginugulpi ng isang lalaki ang bata dahil pinagnakawan daw siya nito at bigla na lang tumakbo. Sinusubukan naman ng batang salagin ang suntok at sipa ng lalaki habang sumisigaw at nanghihingi ng tulong sa mga nandoon. Hindi naman ito nagustuhan ng babaeng kausap ng ating bida kaya sinabi nito na tigilan na nito ang bata. Pero, bigla na lang hinawakan ni Lee ang kanyang kamay at sinabi na huwag siyang magpadalos-dalos. Seryoso itong tumingin sa kanya at sinabi na siya na daw ang bahala doon. Nung lumapit na ito sa lalaki ay agad naman itong binyantaan ang ating bida at sinabi na huwag siyang makialam kung hindi naman niya alam ang nangyari. Hindi naman ito pinansin ni Lee at sinabi na lang na gagamitin niya ang pagkakataong yun para tignan kung ano ang pwede niyang gawin sa panahong yun. Pero, bigla na lang itong tumigil dahil meron itong narinig na malakas na tunog ng orasan. Pagdilat nito ay napansin niya na nandoon ulit siya sa River of Time at tinanong kung bakit siya kusang bumalik doon. Naisip nito na dahil siguro ito sa kanyang gagawin at magsasanhi daw siguro ito kakaibang kaganapan sa ibang parte ng history. Napakadami pa daw ng rules na hindi niya nalalaman sa pagbalik sa nakaraan kaya kailangan pa niya itong pag-aralan. Sa kasalukuyang oras, makikita natin ang isang babae sa city na kausap ang kanyang lola sa telepono at sinasabi nito na hindi niya kailangang mag-alala dahil ayos naman daw siya.
Ang babaeng yun pala ay si Miss Yuki at sinasabi nito sa kanyang lola na kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili pag wala siya doon. Nung natapos ng magkamustahan ang dalawa ay nagpaalam na ito sa isa't isa at binaba na rin ito ang kanyang telepono. Nagulat naman ito dahil pagkalingon niya sa kanyang likod ay napansin nito na hindi gumagalaw ang lahat ng tao. Inisip naman nito kung ano ang nangyayari dahil parang hindi daw totoo ang kanyang mga nakikita. Napalingon naman ito sa kanyang likod dahil meron dong lumabas na malakas na ilaw. Dahil nasa city kanina ang ating bida bago siya mawala sa panahon ni Mr. Zhang ay doon din binalik ang kanyang katawan galing sa River of Time. Hindi ko lang alam kung sinadya ba nito na patigilin ang lahat ng tao maliban kay Yuki o pagkakataon lang talaga yun. Makalipas pa ang ilang sandali ay lumabas na talaga doon ang katawan ng ating bida. Nagkagulatan naman ang dalawa dahil hindi nila alam kung bakit nandoon ang isa't isa. Namuka naman agad ng babae si Lee at sinabi nito na siya ang lalaki doon sa restaurant nung nakita niya ang kasama nito na si Feng na nag-deliver sa kanya ng suot niyang salamin. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na ikinagagalak nito ang makilala na din siya sa wakas. Tinanong naman agad ng babae kung siya ba ang may gawa kung bakit hindi kumikilos ang lahat ng taong nandoon. Nanghingi naman sa kanya ng tawad si Lee at sinabi na ginawa niya iyon dahil ayaw niya na makita siya ng ibang tao. Bigla nitong naalala ang dalawang bagay na hindi niya alam kung ano ang eksplanasyon kaya tinanong nito kung siya ba ang tumulong sa kanya ng mga panahong iyon. Hindi naman ito inamin agad ng ating bida at nakangiti lang tinanong kung bakit naman niya iyon naisip. Pinaliwanag ni Yuki na alam niya kung hanggang saan lang ang kanyang kapasidad kaya hindi daw niya magagawa ang tumalo ng mga lalaki na mas malaki kesa sa kanya. Para naman sa kanyang boss doon sa restaurant, hindi naman daw normal na bigla na lang mabali ang kamay ng tao na bumabastos sa kanya. Kaya, inisip nito na meron talagang kakaibang nangyayari sa kanyang paligid pag malapit sa kanya ang ating bida. Lalo pa niya itong napatunayan dahil kitang-kita na niya ngayon na silang dalawa lang kasi ang nakakakilos doon kaya sigurado na daw talaga siya. Nagulat naman si Yuki dahil hindi na ito tinanggi ni Lee at sinabi na siya nga ang tumutulong sa kanya at ang nagpatigil sa mga tao doon. Tinanong naman ito kung kamusta na ang kanyang mga trabaho at kung binalikan ba siya ng mga taong yon. Napahinga naman ito ng malalim at sinabi na dahil sa nangyari, natanggal na daw siya sa dalawa niyang trabaho na iyon. Nagulat si Lee nung bigla nitong sinabi na sabi daw sa kanya ng mga tao ay pwede siyang umasenso sa city. Sinabi din daw sa kanya na dahil babae siya, hindi daw niya kailangang magtrabaho masyado dahil madali lang ang magiging buhay niya dito. Tinanong naman sa kanya ng ating bida kung ano naman ang masasabi niya sa mga yon. Galit namang sinabi sa kanya ni Yuki na hindi daw totoo yun dahil mas masipag pa nga siya sa ibang lalaki doon pero ganun pa rin ang kanyang buhay. Para kumalma ang babae ay iniba na muna ni Lee nag-usapan at tinanong kung napalitan na ba niya ang mga nawala niyang trabaho. Huminga ito ng malalim at sinabi sa ating bida na hindi pa pero hindi naman daw siya sesuko dahil pagsubok lang naman yon. Inabot naman ito kay Yuki ang kanyang calling card at sinabi na bakit hindi na lang ito magtrabaho para sa kanya. Habang tinitignan ay nagpakilala sa kanya ang ating bida at sinabi na pwede siya nitong tawaging Mr. Lee. Siya ang may-ari ng Eternal Club at kung gusto daw nitong kontrolin at pagandahin ang kanyang buhay ay welcome siyang magtrabaho doon. Pagbalik nito sa kanilang headquarters ay inisip ng ating bida na nung umabot ng 10,000 years ang kanyang lifespan ay nagawa na din niyang bumalik sa nakaraan. Bumalik daw siya ng 100 taon at niligtas ang buhay ng isa sa mga pinakatalentadong businessman ng kanilang bansa. Hindi din daw niya sinasadyang mag-iwan doon ng litrato kaya hihintayin na lang niya ngayon kung meron ba itong epekto o wala. Nung tinignan nito ang kanyang status ay nakita niya na sa mabilis niyang pagpunta doon ay nabawasan agad siya ng mahigit 1,000 years. Kaya, kung gusto pa daw niyang bumalik sa mas malayong panahon sa nakaraan ay kakailanganin niya ng mas marami pang oras. Naalala naman nito ang usapan nila ni Mr. Zhang at sinabi na dahil nakabalik na siya sa totoo niyang oras ay mahigit 160 years old na yun ngayon at oras na para hanapin siya nito. Lumipat naman muna ang ating storya sa isang sasakyan at maririnig doon na tinatanong ng anak ang kanyang tatay kung sigurado ba siya na hindi magagalit sa kanila si Mr. Lee.
Sinabi kasi nito na ang sa tingin niya ay mas okay pa rin kung tumawag muna siya bago sila pumunta doon ng walang imbitasyon. Sinabi naman sa kanya ng elder ng Song family na matagal nang nagtutulungan ang Rong family at Chen family pero hindi daw ito pinipigilan ng time merchant. Tinanong nito ang kanyang anak kung ano kaya ang sa tingin niyang rason ni Mr. Lee kung bakit niya ito pinapayagan. Nung hindi ito sumagot ay sinabi sa kanya ng matanda na pinagkakatiwalaan kasi niya ang mga ito dahil meron na silang napatunayan sa kanya. Ayon sa kanyang napapansin, ang Rong family daw ang pinakamalapit sa time merchant dahil siya kasi ay may pinakamadaming nagawa sa club at ang may pinakamalawak na koneksyon sa kanilang lahat. Kaya, kung ayaw daw nilang mapag-iwanan ay kailangan nilang gumawa ng paraan bago pa ito iutos sa kanila ng ating bida. Kailangan daw nilang ipakita kay Mr. Lee na karapat-dapat ang Song family na makasali sa Eternal Club at pwede itong sumabay sa iba pang malalaking pamilya. Naintindihan naman na ito ng kanyang anak at sinabi na yun pala ang rason kung bakit kasama doon ang nasa likod ng kanilang sasakyan. Sumagot ang kanyang tatay at sinabi na tama siya dahil ang lalaking iyon ay ang isa sa pinakamagaling na businessman sa buong mundo na galing sa bansang X. Matutuwa daw sa kanila ang time merchant dahil iyon ang kanyang mga hinahanap dahil isa itong matanda at mayaman na lalaki. Pagdating nila sa harap ng headquarters ng Eternal Club ay sinabi na nila sa kanilang kasama sa likod na nandoon na sila. Pagbaba nito sa kotse ay bigla na lang itong natawa at sinabi na nakabalik na din daw siya doon sa wakas. Nagtaka naman ang magtatay kung ano ang sinasabi ni Mr. Zhang kaya tinanong nito kung nanggaling na ba siya doon dati. Hindi naman naniwala sa kanya ang dalawa nung sinabi nito na ibang-iba na daw ang itsura ng lugar na iyon dahil nung huli niya itong nakita ay 100 years ago. Nagulat si Elder Song nung bigla na lang lumingon sa kanya si Zhang at nakangiting sinabi na kung pwede daw ay tawagin na nito ang may-ari ng lugar na iyon. Pagkapasok sa loob ay lalong namangha si Mr. Zhang dahil hindi na talaga niya makilala ang lugar na iyon. Sinabi naman sa kanya ni Elder Song na bago kasi makuha ni Mr. Lee ang lugar na iyon ay isa muna itong sikat na ospital. Ngumiti naman ito at sinabi na tama siya dahil naaalala pa daw nito nung iniwan niya ang pamilya niya doon 100 years ago. Bigla namang natawa ang anak ni Song dahil ang akala nito ay nagbibiro lang ang matanda dahil sa masayahin nitong ugali. Pero, bigla na lang itong tumigil dahil hinawakan agad ng kanyang tatay ang kanyang kamay at hinayla ito papalapit sa kanya. Binulong nito sa kanyang anak na masyadong makapangyarihan ang lalaking iyon kaya kahit na nagbibiro ito ay wag na lang niya itong pansinin. Bigla namang napatingin sa taas si Mr. Zhang dahil narinig nito na merong tumawag ng kanyang pangalan doon. Iyon na pala ang ating bida at sinabi nito sa matanda na long time no see. Dahan-dahan itong bumaba papunta sa kanila at sinabi na sobrang bilis lumipas ng 100 taon. Pero, nakangiti nitong sinabi na parang kahapon lang daw nung huli silang nag-usap. Tinignan naman ito ng mabuti ni Zhang at sinabi sa kanyang sarili na yun nga ang nakilala niya dati. Mabilis nitong kinuha ang kamay ni Mr. Lee para makipagkamay at sinabi na sobrang tagal na daw niyang hinihintay ang pagkakataong magkita ulit sila. Hindi naman makapaniwala ang anak ni Elder Song sa kanyang mga narinig dahil hindi pala talaga nagbibiro ang kasama nila sa mga sinasabi nito kanina. Makalipas lamang ang ilang sandali at tinanong na ng ating bida si Zhang kung natuwa ba siya sa kanyang mga nakita at kung paano umunlad ang kanilang bansa. Ngumiti naman ito at sinabi na dati ay hindi pa siya naniniwala sa mga sinasabi ni Lee pero hindi daw pala talaga ito nagsinungaling sa kanya. Kaya, sinabi nito sa time merchant na handa na daw siyang tuparin ang kanilang usapan 100 years ago.